What's up mga ka-opinion? Good morning! Nag-viral yung in-upload ko na video na nakaraan tungkol sa kay Apollo, yung aking French Bulldog, no? Yung matandang aso ko, yung matandang French Bulldog. So kaya naisip ko mag-feature uli ng isang aso. And this time, ang ipapakita ko sa inyong aso ay isang ngongo. Nakakita na ba kayo ng asong ngongo, no? So ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay cleft palate. Pero yung sa akin, hindi naman kasama ng alangala kasi dalawang klase. Dalawang klase ang cleft, no? Yung isang cleft lip, yung lip lang, bingot lang. O yung cleft palate, yung nasa ilalim, yung kasama dito, pati nasa ilalim. Now, sa hindi mga nakakaalam, bukod sa pagiging opinionero at bukod sa pagiging negosyante, breeder din po ako ng aso. Matagal na po ako nagbi-breed ng aso. So, nag-concentrate po ako sa French Bulldog. Pero dati yun, ngayon hindi na. Kasi, nakita ko yung mga pros and cons ng isang breeder. No? At isa doon sa mga pros, kasi sobrang mapagmahal ako sa aso. So, pag ang na-breed mo, kasi ganito yan, pag nag-breed ka ng aso, hindi lahat ng lalabas maganda. Parang tao. Hindi porke maganda ang nanay, maganda ang tatay, lalabas, maganda yung anak. No? So, may mga lumalabas na hindi maganda yung anak. So, pag lumabas yung hindi maganda anak, hindi mo mabebenta. So pag hindi mo mabenta, maiipunan ka ng aso. So ganoon ang nangyari sa akin, umabot sa punto na naging 10 yung aso ko. At isa sa naiwan sa akin ay si Unique. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, this is Unique. No, isa siyang French Bulldog. Actually, anak siya ni Apollo. Teka lang, excuse me. Lalapit natin sa camera. And kung mapapansin mo, bingot siya. Ayan, no? Ngongo siya. No, bingot. Pero, yeah, actually, bibihira yung nagsusurvive na mga may cleft palate na aso. Pero, si Unique, nagsurvive siya kasi chinaga ko. Chinug feeding ko siya nung tuta pa siya. Ganyan lang kalit yan nung tuta. Chinutube ko para hindi pumasok sa ngalangala, hindi pumasok sa lungs yung milk o yung pagkain hanggang lumaki, no? And kaya nasa akin si Unique, hindi ko na siya nabenta o binenta. Kasi ang worry ko, una-una, walang bibili. Sino ba naman tao bibili ng bingot na aso, di ba? And besides, ang mahal-mahal ng French Bulldog, hindi mo siya mabebenta sa presyo na gusto mo. And ayoko naman siya ipamigay kasi baka mamaya yung mapagbigyan ko, hindi maalagaan na mabuti o hindi itrato na mabuti dahil nga ngongo. Baka mamaya itali lang sa puno, sa likod ng bahay, sa arawan, o baka mamaya ikulong lang. Ako po kasi, hindi ako nagkukulong ng mga aso. May sarili silang space. Itong likod ng bahay ko, andito sila lahat. No? Bali 5 ang aso ko ngayon. Kaya, ikinip ko na lang, at least, sa akin, alam ko maaalagaan siya mabuti. At ang trato ko, ang treatment ko sa mga aso, pantay-pantay. Kahit ngungo siya, di ba? Si Apollo matanda, inaalagaan ko mabuti. So, yan, si Unique. Now, may mga nagtatanong doon sa video kasi nakita nila, nililinisan ko si Apollo. Ano daw ba yung pinalilinis ko? Actually, nabili ko lang to sa Tiendesitas. So doon sa nagtatanong ng brand, sa nag-comment, Chinese eh. Ang dumi, di ba? Chinese yung brand. Ito, inaalagaan kasi mga French Bulldog, lahat karamihan ng Bulldog o kahit anong aso na may fold, kagaya ng Pug, Shih Tzu, nagmamark yung, o nag-i-stain yung kanilang mga mata. O yung tawag natin eh, luha, yan, nagkakaroon ng stain. At pag hindi nilinis yan, kagaya nyo mga kapuso, mga ka-opinion, o ang dumi. So pag naipon yung dumi niyan, yan yung magiging kati-kati sa kanila. So yan, ako, tsagain natin, ililinisan natin kasi di naman nila kayang linisan ng sarili lang nila yan eh. Ayan, o. Kaya pa, tsaka bumabaho. So yung mga may aso na may mga folds kagaya ng Pug, ng French Bulldog, pag hindi nilinis yung folds nila, babaho yan. At prone din sila sa ear mite. So meron din akong, kagaya ito, makulit kong aso na to eh. So lagi siya nagkaka-ear mite, so kailangan alagaan mo rin yung tenga nila. Kasi, pag hindi mo inalagaan, magka-ear mite, kamot ang kamot. Kaya mapapansin nyo yung background ng video na to, maraming naghihingal kasi may 4 pa dito sa baba na kailangan pang tingin mo ka oh. Alam mo, kaya mahal na mahal kayo mga aso ko kasi parang clown yan. Yan magiging tagapagpasaya. So pagkagaling ka sa opisina, after mo magtrabaho, pag uwi ng bahay, yan ang magpapasaya sa'yo. Yan ang magtatanggal ng stress mo. Diba?
Galing ka sa bahay ng jowa mo, inaaway ka, in-stress ka. Pag uwi mo ng bahay mo, yan ang mga magpapasaya sa'yo. Yan! Akala mo baboy. Bakit unique ang ipinangalan ko sa kanya? Kasi very unique siya. Bukod sa ngongo siya, nung pinanganak siya, siya yung pinaka, ang tawag nila doon, rant. R-U-N-T, hindi yung rant, R-A-N-T sa Facebook ha. Ibig sabihin nung rant, siya yung pinaka pangit sa litter. Litter meaning, ito yung batch of puppies, no? So sa litter nila, madami kasi mag-anak ang nanay nito, no? Ang kabatch nito sa litter is siyam sila. Siya yung pinakamaliit at ang French Bulldog ay sinesesaryan. So siya yung pinaka nasa dulo, pinakamaliit, may defect po yung paa niya, medyo pipilay-pilay siya, ay takpan natin baka magustuhan, medyo pipilay-pilay siya, kasi nga, kumbaga naipit na siya ng 8 niya pang kapatid, tapos yun may defect siya, bingot siya, no? Pero okay lang kahit bingot yan, love pa rin natin yan, saka kahit bingot yan, mas maganda pa rin buhay niya compare sa ibang aso. No? Eh wag po sana ako mabash, ha? Inaalagaan ko lang na maayos yung mga aso ko, hindi kagaya na iba. Pinabayaan yung mga aso nila sa kalsada. Iba nakatali lang. Iba nakakulong lang na hindi nung nakakagala. Now, yung iba nagtatanong, ito naman, ano daw ba to? Amazing AG from Zynergia. No, actually, pantao po ito. Antiviral, antibacterial. Pero, nung sumali ako sa Zynergia, nung nagkaroon ako nito, nung bumili ako package kasama nito, sinubukan ko sa mga aso. Kasi nga maganda to pantanggal ng mga kati-kati. Eh nakakatuwa kasi ang laking tulong. Dati kamot sila ng kamot. Nung ginamitan ko ng Amazing AG, ayan, natanggal yung mga konting pagkakamot nila. So yan ang pagkatapos linisan. Kasi yung kanina, yung pinampahid ko, alcohol, tubig lang naman yun, water, ata. So ito, kasi usually yan, nag-ano sila ng mga paa nila, naglilik pag nangangati. So yan. So doon sa mga nagtatanong saan nakakabili nito, sa mga Zynergia distributor. Wala kayong kilalang Zynergia distributor, sa akin kayo bumili. Ha? Yan. Kala ko garapata, ano pala? Kuntil. Ayun, pati paan nito may kuntil. Alright. Yan, kaya po ako tumigil na mag-breed kasi yung mga hindi na mabenta na iiwan sa akin, and besides, meron ako mga na-breed, hindi naman naalagaan na maayos ng mga dating nakabili sa kanila, yung iba namatay. Kasi ang mga bulldogs o ang mga asong pango, kaya yung flat yung muka, prone sila sa heat stroke. Pag napabayaan sila sa initan, nag-overheat sila, pwede sila mamatay. At very sensitive yung kanilang balat. Pagka hindi sila masyado naalagaan, hindi nabigyan ng atensyon, madali sila magkasakit. May respiratory problem sila. Kaya yung mga average ng edad ng mga French Bulldog, umaabot lang ng mga hanggang 8 taon. Pero kita nyo naman yung aso ko isa, si Apollo, yung tatay nito, napaabot ko na 13 taon. And hopefully, mapaabot ko rin ng mas matagal pa. So sa mas matagal, mas maganda, no? Kaya pag nag-alaga po kayo ng aso, bigyan niyo po ng atensyon. Yung papi, yung mga aso natin, di ba, lagi tayo napapasaya, binibigyan tayo ng kasiyahan sa bahay. So sana naman, pagtanda nila, alagaan din natin sila. Now, kung ano man ang aso natin, kung ano man itsura ng aso natin, eh since kinuha mo yan, either inadapt o binili mo, eh panindigan mo, alagaan mo. Kagaya nito, ako yung dahilan, bakit lumabas sa mundo na to? Kasi binread ko yung nanay niya. So kahit bingot siya, kahit ngongi siya, di ba? Alaga pa rin na pantay na alaga kagaya ng mga kapatid niya. Okay? So, ganun po ang pag-aalaga ng aso. Alright? So, yun lang po. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye! Bye-bye mga ka-opinion!